これから始まる大レースひしめき合って稲なくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいなそれが走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ巻き場を追いつけ追い越せ引っこ抜けSinabihan si Kasky ng tiyo ko na pumunta siya sa amin, sa Green Meadows Farm. Lumabas sa pagsasanay ni Boss Onald na nag-improve ang kakayahan niya sa pagdadala kay Makibao. Nakaabot ang bilis ng takbo nila sa standard time para makasali sa competition. Sa kabila nun, sinabi ni Boss Onald na siya naman ang sasakay kay Makibao para iikot ito ng isang lap. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ang hari ng Green Meadows Farm! Tara na! Iba talaga kapag laging magkasama. Sigaw lang, alam na agad kung kailan tatakbo. Kaya rin nilang basahin ang isip ng isa't isa. Samantalang ako hanggang ngayon hindi ko yun magawa. Itong mga nakaraang araw, hindi na ganong nakakasakay kay Makibao si Boss Onald. Kaya sa palagay ko, mukhang napapanahon na nga para ibigay ang posisyon na yun sa kanya. Paano kung mas mabagal siya? Baka umalis si Boss Onald kapag nalaman niyang mas mabagal siya kay Mang Kasky. Kahit hindi ako isang hinete, alam ko mas magaang ngayon kasi wala si Kasky. At ang mahalaga, matagal na kami magkasama ni Makibao. Wala siyang sinabi. Sigurado mas mabilis pa rin ako kumpara sa kanya. Sige, magaling. Tama yan. Ayos na ayos ang pagtakbo mo ngayon, Makibao. Ang galing nga! Ibang klase talaga kayong dalawa. Ilang minuto kaya yun? Paano na yan? Mas mabagal ng isang segundo kumpara kay Mang Kasky. Kung ganun, aalis na si Boss Onald. Paano yan? Magaling, Makibao. Ano, ayos ka ba? Ayos lang ako! Para kay Kasky kanina, parang bumagal lang ng konti. Sige, simulan na! Sige, Makibao! Final straight na to! Ops, last na, Makibao. Matagal na natin ito hindi nagagawa. Hindi na kaya. Wala na ibibilis. Yay! Ayos yun! Ang galing! 1 minute at 34.5 seconds. Mabagal ka na mahigit 2 segundo. Maraming salamat, Makibao. Galing ng pagtakbo mo kanina. Ang ganda nung pagtakbo mo kanina, Makibao! Oo nga, talagang ang bilis-bilis mo. Teka, anong oras? Ano ba yung naging resulta? Ha? Yung oras, Bakit? Ano bang nangyari, Mataro? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako masasaktan. Sa totoo lang, inaamin ko na hindi ko kayang pantayan ng tandem nila Bossing at Makibao. yung resulta kasi. Taro, huwag mo sabihin na. Nalampasan ni Makibao yung record ng Japan para sa 1,500 meters! Hindi ho. Malabo yung mangyari. Kasi 2 taon pa lang naman si Makibao, hindi ba? Oo, tama ka, Mario. Alam ko rin naman yun eh. Magtatapat na ako. Mali yung naging resulta ng lap time kasi nagkamali ako sa pagpindot ng oras kanina. Pasensya na. Asus, para yun lang naman pala eh. Hindi ka dapat matensyon ng ganyan. Doon kasi sa kaligitnaan ng lap, napanatili mo yung bilis na mahigit 1 segundo kay Mang Kasky. Kaya sa tingin ko, mas mabilis ka pa sa kanya ng 2 segundo. Kung ganoon, mas mabilis na sila ng 2 segundo. Kulang pa ang kakayahan ko kumpara kay Bossing. Sa palagay ko, dapat baguhin nila ang rules sa karera. Dapat pwede na rin maging hinete ang daga.
Oo nga, tama yung sinabi mo. Ngayon pag nababasa na namin ni Bossing ang isip ng isa't isa. Tama ba ako, Bossing? Ayos lang, kalimutan nyo na yun. Ibig sabihin, bossing, simula ngayon, mas aalagaan niyo pa ng mabuti si Makibao, ganun ba? Si Mataro talaga oh. Magsisinungaling lang, hindi pa pinagbutihan. Nahalata ako tuloy. Sa tingin pala, makikita na agad kung sino ang mas mabilis sa amin ni Kasky. Si Kasky, nakikita ko na may potensyal siya. Kung sa bagay, hinete naman talaga siya. Ano na para umalis. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan magpakita sa kanya. Makakaya yun ni Makibao kahit nawala na ako. Kung tutusin, mundo lang ito ng mga tao at kabayo. Kaya sa simula pa lang, hindi na ako dapat nagtagal pa rito. Sandali lang, Boss Onang. Huh? Kasi parang hindi na yata ako makakain. Paalam sa'yo, Makibao. Naging masaya ako nito mga nakaraang araw. Galingan mo. Dapat maging numero 1 kang kabayo pangarera sa buong Japan. Makibao! Magandang umaga, Makibao! Magandang umaga rin sa inyong dalawa. Nakakapagtaka. Nasaan na si Bossing? Hindi ko nga alam eh. Mukhang umalis siya kasi pagising ko kanina wala siya sa kwadra. Tara na! Ang mabuti pa, mag-practice na tayong dalawa. Teka, hindi kaya... Hindi ko napapansin malapit na pala matapos ang panahon ng taglagas. Meron ng snow. Kaya naman pala mas malamig na eh. Naalala ko, ganito rin ang panahon nun. Merong snow nung una ko makita si Makibao. Nang makita niya ako, takot na takot siya sa akin. Kaya ngayon, kapag naaalala ko yun, alam ko na talagang tumatanda siya. Ganap na nga kayang isang kabayang pangarera si Makibao. Ang totoo niyan, gusto ko rin naman makita ang una niya magiging laban. Wala talagang kwenta. Hindi pa nga ako nakakapag-move on. Tapos na kaagad ang kapalaran namin ni Makibao. Hi, Bossing! Si Makibao yun ah. Hoy, Mataro. Sabi mo, meron ba nangyari dun sa farm? Ba't nandito ka? Hindi ka na babalik doon sa amin? Natalo ka lang ni Mang Kasky, alis ka na? Natalo niya ako? Kasi... Kung ganun, tama nga ako. Niloko mo lang talaga kami lahat nung sinabi mo na mas mabilis ako kay Kasky. At totoo niyan, kahit ako mismo alam ko na ganun nga talaga nangyari. Na natalo nga ako ni Kasky. Oo, tama yun. Bossing, 1 minute at 34 seconds ang bilis nung tinakbo mo, kaya mas mabagal ka. Pero... Kung ganun, Mataro, dapat malaman mo rin na hindi na kailangan dumepende sa kanya yung 5 Makibao. Kaya na niya sa sarili niya. Paano mo nasabing hindi kanya kailangan? Pwede naman na. Nagdalawa kayo ni Mang Kasky na sumakay sa kanya. Sandali, ba't ko pa naman gagawin yun? Bibilis ba ang takbo na isang kotse pag marami sakay? Di ba babagal pa nga? At mas mahirapan pa panda rin. Kung ganun, iiwan mo na talaga kami. Oo, sa ngayon, pwede na ako pumunta sa malayo. Magagawa ako ng gusto ko. Babalik na ulit sa normal ang buhay ko. Pero bossing, nakalimutan mo na bang kaibigan mo si Makibao? Ano, kaibigan? Kalimutan mo niyo, Mataro. Ang mundo na ng kompetisyon, ang susunod na pupuntahan ni Makibao. Hindi na yun dapat pinag-uusapan dahil hindi na nababagay sa amin. Kalokohan lang yun. Marami na kayong pinagsamahan. Marami na kayong hirap ng pinagdaanan. Kaya malalim na ang pagkakaibigan yung dalawa. At hindi yung basta-basta na lang masisira dahil hindi yung gano'ng kahina. Alam ko matatag kayo. Aray ko po. Teka, sandali lang. Hindi mo naintindihan, Mataro. Ang totoo, mas pinili ko talaga magpakalayo-layo. Dahil si Makibao, hindi na siya kasinduwag tulad ng dati. At si Kasky, isa sa magaling na hinete. Wala na akong magagawa para sa kanila. Nakatayo lang naman ako at sumisigaw eh. Makakaistorbo lang ako sa kanila. Oo nga, tama. Wala kang nakikitang kotse na merong 2 upuan para sa driver. Pero merong upuan sa tabi ng driver at para yun sa assistant niya.
At ikaw, bossing, ikaw ang dapat maupo doon sa assistant seat. Kaya wala ka nang dapat problemahin. Ano ba talaga ang problema? Bakit ba gusto mong umalis? Nakakainis ka na talaga, hindi kita maintindihan! Mataro! Oh. Huh? Ikaw rin, ha? Mukhang halinhinan niyo ako si sermon na mag-ama. Akala mo ba magiging maayos ang lahat? Na walang maapektuhan kapag nawala ka? Ito lang ang masasabi ko. Pag-isipan mo muna mabuti ang gagawin mong pag-alis. Oh, ito na uli! Sugod! Makibao. Ilan yung oras? Ito yung lumabas, 1 minute at 4.3 seconds. Mas bumagal kayo ng 8 seconds kumpara sa tinakbo nyo kahapon. Hi! Ang mabuti pa, ulitin natin. Di ba pwede bilis-bilis mo pa yung pagtakbo mo? Hindi ko alam kung bakit parang tinatamad ako eh. Alam mo, ang totoo, maski ako hindi ko alam kung bakit parang hindi ako mapakali. Ganun ba? Bakit nga kaya? Baka dahil wala si Bossing, nasanay na akong nakatayo siya rito. At kapag nagkakamali ako sa pagtakbo, pinagsasabihan niya ako kagad sa pagkakamali ko. Oo nga, tama yon. Ako kasi kapag hindi ko naririnig ang boses ni Bossing, parang hindi ako ginaganahan tumakbo eh. Makibao. Mataro. Ha? Ikaw, alam mo ba kung nasan si Bossing? Si Bossing? Nakita mo? Ano ba sinasabi nila? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Wala talaga silang kwenta. Nawala lang isang daga, nagkakaganyan na kagad sila. Bakit, Mataro? Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko masabi. Hoy, ano bang ginagawa niyo dyan? Ha? Si Bossing yun! Kaya, Bossing, ikaw nga! Sandali, Bossing, saan ka ba nagpunta? tumigil ka. Kapag nawala pa ako, hindi na rin kayo kikilos. Sige, hindi na ako alis. Basta ipangako nyo, nagagalingan nyo, ha? Ayun na! Sige, ikaw masusunod, Bossing! Mataro, Ha? napag-isip-isip ko na baka mas komportable nga yung sinasabi mo sa aking upuan ng assistant. Mabuti naman bumalik ka, Bossing! Paano? Tayo na! January 1 ang kaarawan ng kabayong pangarera. At sa taon na to, nadagdagan na ang edad ni Makibao. 3 taong gulang na siya. Lumipas ang araw. Teka, sandali lang. Nandyan na. Hello, good morning, Green Meadows Farm. Sangho? Bakit ba galit na galit ka? Alam ko na, dahil ba nahuli ng 2 taon yung pagpapadala ko sa'yo ng alimango, yun ba ang dahilan kaya nagagalit ka? Hindi yun ang dahilan, yung tungkol kay Makibao! Ha? Anong sinasabi mo tungkol kay Makibao? Limot mo naman 3 taon na ngayon si Makibao. Ano kung 3 taon na siya? Kailangan pumasok na sa training center.